Ang ginawa ko dito mga kabukas para masalba ko siya. Kasi talagang lupay-pay na. Patay na talaga mga kabukas kung hindi ko ginawa yon. Ang ginawa ko dito, yung pinagawa na nating cage ng mga biik, binalutan ko ng sako yon. Kinulong ko talaga. Tapos naglagay ako ng pailaw. Inilagay ko siya ron, pinainitan ko, kinulob ko, pinainitan ko. Tapos syempre, turok ng gamot, antibiotic. Ayan. Ayun mga kabukas, naka-recover. Pero wala na to, lupay-pay na, hindi na makatayo, hindi na masyado makakain. Kala ko mawawala na talaga. Pero yun ang ginawa natin mga kabukas. Ah, init. Isa sa natutunan ko kay Ma'am Jean, pagka ang kambing pala may sakit, lalo na kung tag-ulan at malamig ang panahon, init. Init po ang number one po na kailangan nila. Kailangan nila na mainitan yung katawan nila. So yun, ikinulong natin siya ron, taba mo na. Mga kabukal, si Snow, yung anak ni Paloma. Yan, nung nabili natin si Paloma, kasama niya na kagad si Snow. Anak ni Paloma to sa native din na Barako. Bait oh. Bait. Ito, pagka napabulugan natin kay Dagol to, maganda rin kalalabasan ng anak nito, Chuck. Sigurado mga kabukals. Yan. Lalandi ka ba? Lalandi ka? Lalandi Snow ka? Bait-bait yan Snow ko yan eh. Ganda na ang katawan niya. Shush! Siselos! Shush! Nagsiselos mga kabukals. Shush! Siselos ka? Siselos ka? Ha? Siselos ka? Siselos yung Bambi ko. Nagsiselos si Bambi mga kabukals. Yan. Maganda natin mga kambing, mga kabukals. So ito nga, ang turing natin dito sa mga kambing natin mga kabukals is pet. Hobby. Ayan. Ganyan po natin tinuturing natin mga kambing sa ngayon. Mga kabukals, marami po ako napapanood na vlog about sa mga kambing. Marami pong success story na napapanood ko. Kalimitan po nila sinasabi, nag-umpisa sila sa hobby. It started out as a hobby and then eventually po naging business kasi po naging successful po sila doon sa hobby nila na yon. So naging business po, nagawa nilang business na parami nila. At ngayon po ay talagang malakihang kambingan na po yung kanilang ino-operate. Pero kalimitan po na napapanood ko, mga success story nga, lagi po nila sinasabi na hobby lang po nung primero. Hobby lang para sa kanila yung pag-aalaga ng kambing. Pero yun nga, natutunan, na master nila yung craft. And then ngayon, mga malalaking kambingan na po yung mga operator na yon na very successful po sa industry ng pagkakambing. Pero syempre, dapat din po natin i-consider syempre yung kakayanan mo na mag-alaga ng maramihang kambing kasi hindi po biro mag-alaga ng maramihang kambing. Una-una po yung sa pakain po. Lakas po kumain ng kambing. Pagdating po sa mga legumes, mga damo, napakarami pong kailangan kung kayo po ay maraming kambing. So, isa rin pong factor yung kaya naging successful sila is meron silang source ng pagkain, meron silang lupa na nagagamit para sa operation nila ng pagkakambing. Pero ito nga sa atin, kahit wala po tayong malaking lupa, ito, nag-hobby tayo. Ito, hobby. And then, malay natin, di ba? Malay natin, maka-acquire tayo ng mas malaking lupa. Anything can happen nga, basta patuloy tayo sa pagsisikap at tuloy-tuloy lang po yung ating ginagawa dito sa ating backyard farm. So, nakakatuwa lang mga kabukals kasi gumaganda po yung ating mga kambing. At unti-unti po natin natututunan yung mga dapat gawin, yung mga hindi dapat gawin, saka yung mga dapat ingatan para hindi sila magkaroon ng problema. Ang lambing ni mga kabukas, parang aso. Ang lambing ni Bambi. Lambing daw. Isang ako. Ito si
snow, malambing na rin to eh. Ayan. Ayan mga kabokals, ito pakita ko sa inyo yung ano, yung anak ni Paloma. Ang dumi ng ano, ang dumi ng uso, kasi pinawalan ko kahapon, nilagtakan yung mga mangga dyan. Yung mga nagkakalaglagang mangga doon sa ano, sa may mangga dyan. Yung gayaan doon dumi ng uso, ayun o. Ang lagkit pa. Amoy mangga. Amoy mangga. Wala stick ka. Ang dami mo na kaya mangga kapal. Ha? Ang bait mga kabokals eh. Ang bait. Yan, si Paloma. Ang kanyang kid. Ayan, and then merong nandidila. Aray ko! Merong nandidila. Ayan, si Tisay mga kabokals. At si Bambi, talagang parang aso. Kung saan ako nandoon din siya. Ano? Ha? Diba? Kung saan ako nandoon din siya. Nakakatuwa mga kabokals, diba? Kahit puro hayop ang kasama natin dito. At least totoong hayop. Totoong hayop. Minsan mas masarap pa talaga kasama ang hayop. Kasi alam mo, talagang totoong hayop. Ayan. Nag-enjoy lang ako dito mga kabokals. So itong araw-araw na gawain natin dito. Dito sa ating mini farm. Payapa ang isip ko. Ayan. So mga kasama natin. Yan, mga mahal nating alaga. Diba? At least, what you see is what you get. Ayan. Yan po ang ating mga alaga. Ayan. Oh. Di pa kumakain yan, nilalambing ko muna sila. Nilalambing ko muna. Ang good. Nakita yung uso, ayan, oh, puro mangga. Oh. Ito rin, oh, ito rin isa, si Tisay. Nanay niya yan. Puro mangga yung uso. Puro mangga yung uso. Dami kasi mangga dito ngayon na nagkalaglagan. Yun ang binabanatan nila pag pinawawalan ko sila. Ayan. Ayan mga kabokals, yung mga kambing. Si Dagul. Dagul, Brad! Ayan, wasak-wasak oh. Wasak-wasak. Ano, brother? Tanda na rin si Dagul mga kabokals. Pero kaya pa yan. Kaya pa yan. Pero syempre yung mga anak nito mga to, hindi na pwede sa kanya. So kukuha tayo. Darating ang panahon na kailangan natin siyang palitan, or kukuha tayo ng, hindi man natin siya palitan, i-keep natin siya, pero ano na, kumbaga alaga na lang din siya talaga. Hindi na siya po pwedeng pang-breeding. Ayan o. Nagul. Ayan. Marami pa tayong ayusin dito sa ating goat house. Ayan, i-improve pa natin yung mga tabig natin, kahit pati sa baba siguro plywood na rin. Pinakamaganda plywood kaysa yung mga trapal-trapal na blue ganito. Nagkakalat lang ito pagka nalusaw na, nagkakalat lang. So mas mainam yung ano, plywood. Kung yero naman kasi masyadong hazardous. So pinakamaganda yung plywood na ganyan. May nabibili na mamura niyan, tagti 300 lang yung ordinary, hindi yung ganyan pinolik. Kahit yung ordinary lang, tatapal natin ganyan. Unti-unti. Yan. Itong goat house naman na, sabi ko nga, itong goat house natin, nakatayo na ito. Malaki rin naman ang nagastos dito, kaya, di ba, hindi ko na tinigilan talaga yung pagkakambing, and improve na lang. I-improve na lang kung anong meron tayo. Kasi, ayan o. Ayun na sila. Ito, para talagang aso. Kung saan ako nandun siya. So, yan, di ba? Mahirap mga kabokals kung saan mahirap talaga. Mahirap magkambing kasi una-una yung pagsasakate, lalo na sa tag-ulan. Saka ngayon tag-init, talagang sakate, maswerte lang tayo at meron tayong nakukuha ng napier grass dun sa isang lote ni Sir June. And meron tayong nasusugaan dito sa ano, isang lote din ni Sir June. Ayan. Yan yung ating aquaponics. Ayun. Si Milky, ayun. Si Milky. So yan, iba naman po yan. Iba naman ang baka. Yung iba sabi napakarami mong inaalagaan kasi
Yung iba talagang para pinagagalitan na ako. Ang dami mo kasi inaalagaan kasi hindi ka nalang mag-concentrate sa pagkakakitaan mo talaga. May mga ganun po eh. Hindi po kasi mahirap kasi ipaliwanag mga kabukas yung saya na nadarama mo. Sabi ko nga hindi lang naman po pera makapagpapasaya sa atin. Mahirap po, kaya lang masaya ako sa ganitong ginagawa ko. And yun nga, hobby. Sabi ko nga, marami nagsimulang naging successful goat racers ngayon, nagsimula lang sa hobby. So ako, hobby lang po muna sa ngayon. So yun, masaya po tayo sa ginagawa natin kahit wala po tayong kinikita dito sa ating mga kambing. Ayan, hindi mo naman kasi kailangan lahat na kumikita, isipin mo lahat yung kumikita lang lagi. Mahirap kasi ipaliwanag mga kaboss, isang katulad ko na talagang mahilig mag-alaga ng mga hayop. Likas po na farming lover. Iba po kasi yung saya na naidudulot po ng yan, katulad nito pag-alaga ng mga kambing. Iba po kasi yung mindset ng negosyante, yung pure negosyante mindset ba, kumbaga puro negosyo lang yung nasa isip na kikita, puro kita lang yung goal sa buhay. Iba po kasi yun, magkaiba po kasi yun, yung negosyante sa pure farming lover. Magkaiba po kasi yung mga kabokals. Pag pagka farming lover ka, hindi kasi laging negosyo or hindi mo kasi tinitignan as negosyo yung ginagawa mo eh. Katulad nito, ginagawa ko to dahil gusto ko, dahil masaya ako sa ginagawa ko. Ganun po. Pero eventually kumikita na rin. Yung baboy, nag-start ako dyan as a hobby lang din. Kasi gusto ko yung mag-alaga talaga ng mga baboy, mga manok, ganun. And then tingnan nyo naman ngayon yung mga baboy, kumikita na rin tayo. Isa po sa ating bread and butter yung mga baboy, and then yung mga manok, kumikita rin po tayo. Ayan. So mahirap ipaliwanag pero basta mahal mo yung ginagawa mo, gusto mo yung ginagawa mo, ayan, go ka lang. Like ko sinasabi, wag ka lang manglalamang na ibang kapwa mo, wag ka lang mga argabyado, wag ka lang gagawa ng masama. Wala pong masama sa gusto mong gawin. Wala kang dapat tawag dito. Wala kang dapat, hindi mo kailangan pigilan yung sarili mo na gawin yung gusto mo. As long as wala kang inaargabyadong ibang tao, hindi ka gumagawa ng masama. Go lang. Go. Ayan mga kabokals, ating mga kambing. Ayan, ngayon gusto nga pala ako i-shout out bago tayo magtapos. Bella. Ito mga kabokals, sabi ko nga, kahit paano kumikita rin naman tayo sa mga manok natin. Ito, malapit na natin mapaitlog yung mga yan. Gusto ko lang shoutout si Doc Rolly Rigoso. Yan. Doc Rolly Rigoso. Kinuha niya binili niya yung isa nating Rhode Island Rooster. Yan, dalawa kasi ang mga kabokals, yung ating Rhode Island Rooster. Ito po yung mga breeders natin dati. Inaalis ko na nga kasi gawa nung mag-concentrate na nga tayo sa mga paitlugin na brown egger. So binibenta ko po itong dalawa, and si Sir Rolly or si Doc Rolly, vet po siya, veterinaryo po siya. Binili niya itong isa. Yan, bayad na, binayaran niya 1,000 po ang isa mga kabokals. Yan, lalaki yan, malalaking yan, Rhode Island Rooster talaga yan. Yung isa wala pa may-ari, baka may gusto po, message lang po kayo. Yan, Rhode Island Rooster po. So ayan mga kabokals, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Sabi ko nga, tuloy-tuloy lang po tayo sa mga gusto natin gawin. As long as wala po tayong inaargabyadong ibang tao, wala tayong pinipirwisyo, at higit sa lahat, hindi tayo gumagawa ng masama. Amazing na buhay! Bye-bye!